Good morning everyone, this is again Professor Vincent Torre Bongolan. Sadyang napakahalaga na maging bahagi tayo sa mga ganitong uri ng diskurso sapagkat kung tayo po ay mananahimik lamang at hindi magsasalita, maiisipin po ng mga kalaban o ng mga bulag na mga taga-suporta ng administrasyon na tayo ay natalo. At siyempre maraming mga loyalista, maraming mga binging loyalista ng administrasyon ang maniniwala kung tayo po ay mananahimik. Kasi sila po yung maingay sa social media. At ang malupit pa nito mga kaibigan ay gumagamit sila ng AI upang mapaniwala ang maraming tao. Okay? So the way I see it, Richard Heydarian is known to be on side of Pinklawan or Dilawan. He is not a pro-Marcos nor pro-Duterte. Based on his live streams and online discussions on politics, pinagsasabong niya ang mga Marcos at ang Duterte for the reason na hindi mapagdiskitahan ang mga Pinklawan o mga Dilawan. Nitong nakaraang eleksyon, napansin natin na nakatuon ng administrasyon sa mga Duterte. Their actions is to create issues against Duterte while they are crafting and planning how to win the election. At the back end of the story, they have used the 125 million pesos confidential fund of the Vice President Sara Zimmerman Duterte. Binuo nila ang makinarya upang ipakita at ipaalam sa maraming tao ang ginawang paggamit ni Vice President Sara Duterte sa pondong ibinigay din naman ni Pangulong Marcos Jr. Ipinakita nila na nilustay ito ni BP Sara. Ito po ang makinarya ng gobyerno upang siraan ang mga Duterte, Quadcom at ang Tricom. For more than 7 months before the election ay pinagpiestahan nila si Vice President Sara Duterte habang palihim at tahimik nilang binabalangkas ang 2025 national budget na sana yun ang laman ng kanilang sesyon sa Kongreso. Instead na gawing transparent ang pagpaplano sa 2025 national budget ay iba ang kanilang isinapubliko. But all throughout, naging matatag at confident ang pangalawang Pangulo until December of 2024. Kaya upang kunwari ay maging makabuluhan ang ginawang paninira kay Vice President Sara Duterte, they have initiated filing an impeachment trial or complaint on December 2, 2024 para sa mga loyalista at mga mangmang na tao na naniniwalang inday-lustay nga ang ating pangalawang Pangulo. Gamitin ba naman ang impeachment complaint? Siyempre iisipin ng mga tanga-tangang mga nilalang na nag-file na nga ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ay kung hindi totoo na nilustay ni BP Sara ang confidential fund dito. Pero dahil nag-file ng impeachment complaint, siyempre iisipin ng mga tao, yung mga bingi, bulag na mga nilalang, mga mahihinang nilalang na totoo nga na nilustay ni BP Sara ang kanyang 125 million pesos. Sabi ko nga, ako ay gagawa at hindi sasalita. Gaway nagtatagal, salitay nawawala, mga kaibigan. Sa pag-aakalang magiging matagumpay sila sa paninira kay Vice President Sara Duterte, they have initiated the second impeachment complaint in December 4 and the following week was the third impeachment hanggang sa ipakitang durog na si Vice President Sara Duterte. Ang nakapagtataka mga kaibigan, they never pursue the impeachment complaint. It was remain in the table of Secretary General. Kung ikaw
ay ginawan ng isang kasalanan o krimen, di ba magdedemanda ka? Di ba gagawa ka ng paraan upang ipakulong ang taong nanloko sa iyo? Much more dahil ito ay mga kongresista and they claim to be representing the Filipino people who voted them. If the Filipinos are crying out loud, much more they pursue the impeachment. Ang gawa nila, sa halip na ituloy sa Kamara ang impeachment, iaakyat ito sa Committee on Justice. Pero iba ang ginawa nila. Iniwan nila ang 3 impeachment complaint sa opisina ni Secretary General Reginaldo Velasco. Sa halip na ipursige nila itong iakyat sa House of Representatives at sa Committee on Justice, ito po ay tila nasa archive lamang ng Secretary General. Inaksaya nila ang maraming araw, ang maraming linggo na bukas ang sesyon. Ano po ang ginawa nila instead of pursuing the impeachment? Ginamit nila ang mainstream media, interview doon, interview dito, press conference doon, press conference dito, at marami pang iba. Para sa akin, kung babasahin ko ang naging aksyon ng House of Representatives, wala silang matibay na mga kaso laban kay Vice President Sara Duterte. They have initiated or invited the former President Rodrigo Roa Duterte. Idinamay din ang mga dating opisyal ni former President Rodrigo Roa Duterte at mga staffs ni Vice President Sara. They thought tagumpay sila when the President signed the 2025 General Appropriations Act or 2025 budget. Habang maingay ang pangalan ni Vice President Sara Duterte at ni former President Rodrigo Roa Duterte at pinagpipiestahan ito ng maraming mga hunghang na mga Pilipino, ay tahimik naman ang Kongreso na gumagawa ng mga pondo para sa eleksyon. Tinanggal ang mga budget sa mga opisina at inilipat sa National Treasury at syempre, binuo ang mga programang TUPAD, AIX, AKAP, etc. Bakit nila ito binuo? Upang kunwari legitimate na mga programa ito para sa taong bayan, para sa mga Pilipino. Ginawa nilang legal ang mga ito sa pamamagitan ng paglalagay ng pondo under the 2025 General Appropriations Act. Yung mga tamad at mga hampas lupang Pilipinong hindi nakapag-aral at talaga namang umaasa sa mga ganitong mga ugali ng mga politiko, iisipin nga naman nila na napakabait, napakahusay ng gobyernong ito sapagkat binigyan sila ng panahon para magkaroon po kahit papaano ng pera. At yan ay dahil sa TUPAD, AKAP, AIX at marami pang iba. Para sa akin mga kaibigan, ito ay matatawag nating indirect vote buying. Itinago ang pambibili ng boto sa pamamagitan ng ayuda. Upang mawalan ng boses ang mga Duterte, they have also created the TRICOM, as I said. And they are invited the Duterte vloggers and influencers or supporters in the hope and goal na patahimikin ang mga ito. And they will going to cite them in contempt kapag hindi nila nagustuhan ang mga isasagot ng mga ito. Some refuse to attend. Sabi nga, ginagawa nila ito dahil gusto nilang pigilan di umano ang pagkalat ng fake news at upang makabuo sila ng batas on how to regulate or paano gamitin ng tama ang social media platforms. May inimbitahan ba silang pro-Marcos o pro-administration para sa mga naninira naman kay Vice President Sara Duterte at kay Rodrigo Roa Duterte? Meron ba kayong nalaman
na inimbitahan sila. Lingid sa kaalaman ng lahat, binayaran ng gobyerno ang Coms and Sense Incorporated na pagmamay-ari ng anak ni Yossi Tanco na isang bilyonaryo, si Jager Tanco. Ang Com and Sense ay isang PR company. Isa itong branding company, content creation company, na ang kanilang expertise ay nakatuon sa tinatawag nating digital marketing. Gumagamit ito ng mga artificial intelligence programs, tools, and applications. Ang Coms and Sense ay gumamit ng ChatGPT. Ito po ang tools, AI tools, AI-powered tool na pagmamayari ng OpenAI. Ang ginagawa po ng ChatGPT, ito po ay gumagawa ng mga automated chatbot. Ang Com and Sense ay gumagawa at lumilikha sila ng mga karakter o Facebook pages na ang pangalan ay Fiona at Shrek. Ang Fiona at Shrek ay mga karakter na ang trabaho ay mag-reply sa mga negatibong informasyon sa mga Facebook pages and walls, TikTok pages, and the TikTok account ng mga Duterte supporters, na ang layunin ay siraan si Vice President Sara Duterte. Baligtarin ang mga post na magaganda at palabasing masama, magnanakaw, inday lustay, ika nga. Mary Grace Piatos, ika nga. Ito yung gumagawa ng mga automated posts upang purihin naman si President Marcos Jr. Diba, baligtad mga kaibigan? Itong dalawang chatbot na ito na nagawa po sa ChatGPT, kapag tungkol kay BP Sara at mga Duterte, negative. Pero kapag kay Marcos, positive. Gumagamit ito ng artificial intelligence application, platforms, and tools. Nasabi ko nga, kung tawagin ito ay ChatGPT. Hindi na nila kailangan pang mag-hire ng mga tao o mga trolls. Kaya gumawa na lamang sila ng computer program to destroy Duterte. Mga kaibigan, Jager Tanco is the president and CEO of PhilCare. Ang Com and Sense din ang kumpanyang ginagamit ng Maya Bank for their digital marketing upang maging mabilis at maging number 1 ito sa mga social media platforms at maging number 1 din ang Maya sa Google search upang madali itong makilala at sumikat. January 20, 2025, natuklasan ang isang krimen ng administrasyon ni PBBM. Ito ay nang matuklasan ni Congressman Isidro Ungab ang mga anomalya sa pinirmahang 2025 national budget ni President Marcos Jr. Anomalya at krimen sa PhilHealth, pag-alis ng pondo sa SSS, GSIS, Malasakit, Porpis, DOST, Pag-asa, PhilBox, etc. At marami pang iba. Some were already exposed in the Supreme Court oral arguments dahil formal na nagreklamo ang batikang abogado na si Attorney Vic Rodriguez. Dahil lalabas sa publiko ang mga anomalyang ito, they strategize and plan to divert the issue back to Duterte. Pinagplanuhan ang pagpapatapon at pagkidnap kay former President Rodrigo Roa Duterte. They initiated and started Plan C. Plan A is the Quadcom, of course. Plan B is filing the impeachment. And now the Plan C is to kidnap Duterte. But they have failed once again dahil hindi nagkagulo ang mga supporters. So there's no reason to declare martial law. Ikinasa ang ika-4 na impeachment and this time they pursued it until ma-impeach nga po si Vice President Sara Duterte sa Kamara de Representantes. Worst is, nakareses na po ang Kongreso
nang iakyat nila ito sa Senado. All Dutertes won in a landslide vote. Nawala kay Marcos o isa sa mga admin ang kontrol sa Senado. Nahawakan ito ng mga Duterte. Duterte Black ngayon ang mamimili sa susunod na magiging Senate President. All congressmen na bahagi ng Quadcom lost their bid for 2025 election. Kabilang sa mga ito, si Pami Zamora, na kung paano gumawa ng alibay kung bakit daw may mga blanco sa bicameral committee report. Inihalin tulad niya ito sa isang school activity na kapag nasa guro na ang school activity, wala ng mga blanco. O di ba, napakaganda ng palusot ni Congresswoman ng 1st or 2nd District of Taguig City, Pami Zamora. Pero natalo na po siya ngayon, huwag na natin siyang ungkatin pa. Ito po ang butanding na matatagpuan sa Taguig. Dan Fernandez, ang isang sexy star na nakilala sa Mara Clara. Ngayon, hintayin natin ang kanyang pagbabalik. Baka dalhin siya sa probinsyano kasi mahusay siyang kontrabida. Stella Quimbo, mula sa pagiging guro, sumasakay sa isang bisikleta. Ngayon ay talaga namang hindi maipaliwanag ang kanyang mga kasuotan. Arlene Brosas, na feeling abogada sa Quadcom hearing when they invited the former President Rodrigo Roa Duterte. Nag-iimbestiga. Nakalimutan niyang wala siya sa investigative at hindi siya abogado para mag-imbestiga. Franz Castro ang mapagpanggap na kunwari mayroong nagbabanta sa kanyang buhay. Ang grupo ng NPA. Raul Manuel, mga recruiter ng NPA. Ang bulaang propeta Benny Abante at iba pang mga government allies in the local areas also lost their bid like Gwen Garcia. Natalo po silang lahat. Gwen Garcia. Dahil nakatuon ang administrasyon to destroy only the Dutertes, nakapasok muli ang mga dilawan o pinklawan. Kagaya nga po ni Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Leni Robredo at Laila de Lima. Pilay ngayon ng administrasyon at nanganganib ma-impeach si Vice President Sara. Mali. Pilay ngayon ang administrasyon at nanganganib ma-impeach si PBBM. Ayan, mamaya babangkitin natin yung mga impeachable offenses ni PBBM. Okay? The grand battle will be on 2028 presidential election. This, Richard Foronda Heydarian, is setting fire o pinagsasabong ang mga Marcos at Duterte. Pansinin ninyo mga kaibigan kung sino ang mga nagrarally at nagpo-push na mawala o ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Mga pinklawan o dilawan mga kaibigan. Diba ang pambansang babalu Renato Reyes lumabas na? Nandoon na sa Senado, sa harapan ng Senado. At yung mga pinklawan na natalo ngayong eleksyon, katulad po ni Nery Colmenares, Luke Espiritu, Attorney Joel Ruiz Butuyan, Heidi Mendoza at iba pa, ay napakaiingay nila sa Senado. At pinupush po nila na mawala ang mga Duterte sa pamamagitan ng pag-i-impeach kay Vice President Sara Duterte. Diba? Mga pinklawan po ang may kagagawan ng mga yan. Mga pinklawan at dilawan ang mga maiingay. Bakit nga ba mga kaibigan? Dahil si Vice President Sara Duterte ang malakas nilang magiging kalaban sa 2028 election. At this point kasi sadsad na sa lupa ang trust rating ni na BBM at Martin Romualdez. Hindi na kumbaga threat sa kanila ang administrasyon. Wala na, bagsak na. Lupay-pay na ang administrasyon. So hindi na sila ang kalaban ng mga pinklawan at dilawan. Si Vice President Sara Duterte na at mga Duterte. Pansin ninyo ang mga podcast ni Richard Heydarian.
Wala siyang ginawa kundi pagsabungin ang dalawa. Pero para siyempre ah, yung mga pinklawan ay mawala, no? At siyempre yung attention natin, nakapokus lang tayo sa impeachment ni Duterte, ni VP Sara. Nakapokus ang maraming Pilipino, ay makakalaya na si Tatay Digong. O, di ba ganyan naman po yung ating nasa isip, hindi ba? Nakalimutan natin na hoy, meron pang mga pinklawan at dilawan. So, isa yan sa mga ginagawa ni Richard Haydarian, no? Itago ang mga pinklawan sa istoryang ito ng political dynamics, mga kaibigan. Okay. So, kaya kinakailangan, mga kaibigan, na tayo ay mangialam, tayo po ay ipaglaban kung ano yung nararapat, ano ang totoo. Huwag tayong manahimik. Tandaan po natin, mga kaibigan, hindi naman po tayo nagrarally at huwag po tayong gumaya sa mga mabababang uri ng mga supporters. Katulad po ng mga supporters ng mga pinklawan, supporters ng mga loyalista. Wala po yan ginawa kundi mag-rally. Yan po yung kanilang trabaho ever since. Pero dahil professional po ang mga Duterte supporters, huwag po natin gawin yan, ha, mga kaibigan. Huwag na huwag po tayong magkakalat sa lansangan. Ayan, asahan natin. Dito yan maglilipatan sa aking video. Dito yan magkokomento ng kung ano-ano. Kasi pansin nyo, mga kaibigan, itong mga dilawan o kaya mga pinklawan na yan, itong mga loyalista na yan, ang reply lang nila, prove it, prove it, prove it, prove it. Tapos sasabihin nila, binging, taga-suporta ka ng mga Duterte. So paano ako magiging binging taga-suporta ng mga Duterte kung ang binabasa at ipinaliliwanag ko sa aking mga opinion ay ang kung ano ang nakasulat sa Rome Statute of the International Criminal Court, kung ano ang nakasulat sa konstitusyon, kung ano ang nakasulat sa ating saligang batas. Mahirap pong gumawa ng kwento kung hindi po ito base sa ating mga nakasulat na mga batas at jurisprudence. Dahil gaya nga po ng aking sinabi, kayo ay mawawalan ng direksyon kapag personal opinion lamang ang inyong mga babanggitin at sasabihin. Okay, so magandang araw, mga kaibigan. Maraming salamat sa pagsuporta sa aking channel. Kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalilimutang mag-subscribe at ibahagi na rin ang video na ito. Maraming salamat at mabuhay po tayong muli. Okay, so hintayin natin ang pagtatayo ng mga Duterte sa ating bansang nalugmok sa kahirapan. Meron pong budget deficit ang bansa natin, guys. Nagkakahalaga po ito ng more than 490,000 billion. So ibig sabihin almost half trillion ang budget deficit natin. My God.